Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna rito at good evening dyan. Kape muna tayo at eto, napuyat nga po tayo. Napuyat tayo sa panonood ng hearing kahapon, no? Kanina dyan. At okay lang, sulit ang puyat dahil sa resulta, no? At sa mga nakita natin. So, guys, sa mga pangyayari at mga nakita natin, syempre, wag na tayo mag-expect na sa mga didilis, mga magbabago pa ang mga ito. Syempre, ang palalabasin niya mga yan, fake news ang NBI, fake news itong mga, hindi, mahina ang analysis ng NBI at sasabihin nila hindi nakakaintindi dahil hyperbole lang naman itong hyperbole lang naman itong mga pinaggagawa ni Inday Sayad. Siyempre, kakatwiran na nila yan. At yan ay expected na natin. Pero guys, kahit anong sabihin nila, kayong mga didilis, kahit anong sabihin ninyo, isa ang importante. Mas marami ngayon na taong bayan at mamamayan ang nakakita sa pinagagagawa nitong si Sayad at masasabi natin na isa talagang legit na siraulo. Hindi lang basta siraulo, may saltik, no? O, di ba? Isipin mo, ang lakas ng loob, magpe-presidente pa raw siya. At ngayon, ang mga pinaggagagawa, bait-baitan. Bakit? Change ng strategy para gumanda ang optics. Ang problema nyo, paano na Inday Sayad sasanggahin ng ganitong mga pag-uugali? Paano niya sasanggahin itong mga nakita natin sa video? Although nakita na natin ito before, pero at least dito sa hearing na ito, na-compile, no? Nakita natin parang nang pinagsama-sama at inisa-isa ay mapapadyos ko puro di ka na lang. At masasabi mong, ito ang nangangarap maging presidente. What the heck? Huwag natin kakalimutan na tayo ay laman ng international news, no? Tayo, ang Pilipinas ay naging balita sa buong mundo dahil sa pagbabanta nitong si Inday Sayad na papatayin ang presidente, ang ombudsman, ang si dating House Speaker at si First Lady. Pinagpiestahan ng buong mundo dahil sa mga headline nila ito. Ang ganda naman ng headline. Isipin mo, Vice President ng Pilipinas, threat na patayin ang presidente. What the heck? Saan ka nakakita, no? Kahit nga yung mga Canadian rito, sabi, kamot sila sa ulo. What the heck na rin sila rito, no? Sabi, ibang klase kayo, meron kayong mismo mga puti na nagsasabi, ibang klase kayo, mismo may siraulo kayong vice president. Alam niyo kung bakit, guys? Napaka-unusual at napaka-abnormal ng pangyayaring yon, no? Dahil dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Western, no, subukan mong magbanta ng ganyan sa presidente, bigla ka na lang uhulihin. Kahit pa sabihin mo dito may freedom of expression, mas malupit ang freedom of expression dito dahil mas malaya dito, no? Pag ganyang mga salita na nagbabanta ka sa pinakamataas na pinuno ng iyong bansa, malamang-lamang may paglalagyan ka. Di ba ginawa nga ni Fentaboyan doon sa teacher na nagbanta sa kanya, ipinakulong agad? What the heck? Pero si Inday Sayad, pasalamat ka, mabait si Tito Bongbong namin. Kung yan siraulo din, di wala ka na. Pero ganun pa man, mga didilis, anyari na. Asa na yung pinagmamalaki ninyo na akala ninyo hindi ma-impeach, although magbobotohan pag hindi sa May 4 ay sa May 11 botohan sa plenaryo para maging articles of impeachment na yung kanilang report, no? At maiakyat sa Senado. It's either May 4 or the next Wednesday, which is 11 na yun, May 11, yun ang pinakamatagal, May 11, at yan ay magiging articles of impeachment at aakit na yan sa Senado. Huwag na kayong umasa na walang boboto kay, na
hindi makukumpleto yung boto na 106. Kita nyo nga doon, 53 out of 53 bumoto na may probable cause. Kawawa naman si Sayad ninyo, wala man lang umattend ng mga kaalyado niya. Bakit kaya? Ayaw mapahiya, 53 out of 53 sa dalawang kaso, no? Parehas na parehas. So, wala na, lusaw na. Pagdating sa Kongreso, lusaw na. At itong mga ebidensyang ito, lalo na pag nabuksan pa yung ITR ni Inday Sayad, ako'y naniniwala, hindi magmamatch yan sa kanyang salin, hindi magmamatch yan sa kanyang mga napas sa bangko. Bakit? Kasi yung laundered money, wala namang wala namang tax yan, hindi yan binubuwisan. Pati sasabihin nila, maraming pera pumasok, maraming kinita. Lugi nga. Lugi nga sa report ng SEC. Tapos yung pagtatax nyo pa kaya, ay Diyos ko po, Rudy. Baka magre-reflect dyan na tax lang yung sa sweldo ninyo dahil sa sweldo ni Inday Sayad. Dahil mandatory na siya mag-tax, di ba? At hindi niya may iwasan yun dahil automatic kinakaltas. Pero yung mga kita outside dun sa kanyang trabaho at outside sa kanyang mga sweldo at sinasabi niyong mga negosyo, diyan natin makikita at ako'y sigurado hindi yan mag-a-align, no? Hindi yan tatama, hindi yan babalanse dun sa mga nasa kanyang bangko. Ang masasabi ko ay Diyos ko po, Rudy. Madidilis! Lusaw na kayo Tapos nangangarap pa kayo pag hindi si Sayad, si Basti. Hindi nga nanalo sa Davao yan. Hindi nga tumakbo mayor sa Davao dahil alam nyo yung talo. Wala na, kahit anong gawin ninyo. Naku po, Rudy, hindi nyo na mag-destabilize i-destabilize ang gobyerno. Hindi kayo magsisipagwagi. Ang kasaysayan ng mga dutae ay masusulat na lang sa kasaysayan na siyang pinakakurap, pinakawalang hiya, pinakabobo, pinakawalang kwentang mga namuno sa ating bansa, sa nasyonal na dito sa nasyonal. So, yun na. Masusulat at kasama na rin ang mga masusulat ang mga didilis. Masasama sa kasaysayan na pinakabobong taga-suporta ng isang politiko. Bobo, may Sayad, palamura, ang tatapang sa social media pero takot sa personal. Palahamon pero duwag naman, di ba? So, isusulat na kayo. Pati kayo mga didilis, masasama na kayo sa kasaysayan. Yun nga lang, pinakabobo, pinakatanga, pinakasiraulo at pinakawalang kwenta. At talagang higit pa sa bobo, moron. Di ba? Tagasunod na isang politiko one day. Yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may Sayad, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Natili kayo mga bobot may Sayad sapagkat ang may Sayad ay laging high blood. Bye!